Yan, so nakalabas na tayo sa immigration. So pero haggard ng init. Ay, alas 2 kasi kami pumunta. Let's go. Isa minsan sa medyo challenging na part bilang freelancer and self-employed ay ang pag-travel abroad. Malaking bagay na registered sa DTI or SEC and all other government agencies related ang ating negosyo at importante rin para sa mga freelancers ang syempre mag-follow sa government sa pagiging rehistrado at magbayad ng tamang taxes. And I believe that made it easier for me to prove sa immigration ang purpose of travel and proof of income ko. Hello my friends, Sir Tommy here na laging happy at busog ang tummy. Ano nga ba ang mga dadaang proseso bago makapag-travel internationally? Dahil ayaw ko ng ma-scam of course, magka-problem along the way, I had to ask the help of a travel agency to see how it works. And thanks to Channel's travel agency for a smooth flight and overall experience. Una, siguraduhin na ayos ang papers or documents na dadalhin mo. Gaya ng passport na di ma-expired in a year. Yeah, so yan. I'm packing all my medicines. Ayan, para lang ready tayo. Wala naman tayong nararamdaman pero syempre iba na yung ready ka. At saka syempre yung mga damit ko, undies, mga hygiene kit, mga portable na medicines din kasi yung iba masyadong nasa malaking space. And then may space din tayo for pasalubong. And yun lang, konti lang ang dadalhin ko kasi sandali lang naman tayo. If you are a freelancer or self-employed, importante ang booking sa hotel or proof of where to stay and ticket syempre na naka-indicate kung saan ang tungo at kailan ang pag-alis at pag-uwi mo. Ngayong taon, sinimulan ng ating mga, of course, agencies like DFA and of course sa pag-travel sa airport na mag-register sa e-travel registration sa website na ito. If you can have your bank certification, if you're a freelancer or may negosyo, bring it, please. Sa Clark, ang flight namin ng mama ko medyo ganda-gandahan dyan. Joke. And then pag nasa airport na, ito na ang gagawin. Nag-online check-in ba tayo, Port? Nag-online check-in daw ba tayo? Hindi ano? Hindi ko alam yun. Ano yun? Eh wala. Dito. Check natin. Number 1, mag-check in baggage.
Kung exact or less than the paid baggage kilogram ka, okay naman. Pero syempre, pag sobra sa bigat, you will pay for the excess baggage. Pagkatapos, punta ka sa kung saan magbabayad ng travel tax. Ang binayaran ko yata mga nasa 1,600 something. At syempre, ang pinakamatindi, immigration. So, haggard. Ang init sa labas. But, in fairness, nakapasa tayo sa immigration. So, going to Thailand. Nung bago ako umalis, medyo nagbasa at nanood ako ng mga vlog about immigration. Madami ang naglabasan na kinatatakutan talaga ang part na ito, which talaga naman parang nakakakaba. Pero I realize they are actually not an enemy, but a confident to have a better confidence to go abroad kasi you are legally disclosing your business and purpose there, unless kasi plan mo mag-TNT or kulang talaga sa documents or mahaharang talaga syempre, and you just have to be prepared. So paano ba? Pero bago yun, pa-click naman and subscribe the button below or click the link in the post captions sa ating YouTube channel na @SirTommy. Ito naman ang mga tanong ng immigration officer sa akin pagkatapos nila i-check at tignan ng ticket, hotel booking, e-registration QR code at passport ko. Ano ang trabaho or source of income mo? Nagbayad ka na ba ng tax? Tuwing kailan kayo nagbabayad ng tax? Sino at ano mo ang kasama mo? So yan, dahil of course I'm a businessman and a freelancer, so I brought all my documents kagaya ng mayor's permit, ng mga DTI, BPI, BPI, BIR, yan, tapos yung mga DOLE, dinala ko na lahat yun para sure. And then make sure yung documents na dala mo ay all clear, not questionable, hindi fake at hindi expired. Then, answer questions na straight to the eye. Then, sa nagtatanong kung papapasukin ka for second interrogation, yes, interrogation with exclamation point. Syempre, they want to see how true, sincere, and reliable ang mga sinasabi natin. Because, we are talking about life and legalities here. Kaya, ayaw din naman nila sa human trafficking, syempre. It is their obligation. Ang tinanong sa akin sa second interrogation or interview ay, saan ang location ng business mo? And then, kailan sinimulan? At anong klaseng negosyo meron ka? Syempre, may pagkasusungit, no? Pagsusungit kasi they want to see your true reaction. Ayaw nila syempre yung masyado silang mabait kasi syempre relax ka lang eh. Pagka kasi may pressure, 'di ba? Magiging lalabas yung totoong kulay mo. So just be yourself and relax. So sagutin mo lang with humility, right confidence, and with all honesty ang lahat ng ito. Plus, do not forget to follow what they ask. Kung may mga naglabasan na issues sa NAIA or sa kung saan man maaaring isolated cases or pwedeng may hindi tayo narinig na version or maybe baka dahil tao lang din naman sila. Then in fairness sa immigration sa Clark, simple at okay din. Ngayon naman, pagsakay nyo sa Cebu Pacific kasi doon kami sumakay na eroplano. Nga pala, gusto kong iklaro kasi kung kasama ba ang food sa binayaran na ticket. Kasi yung sa amin hindi pala. No? Then I just realized, meron din parang nagtitinda sa loob ng plane ng mga flight stewardess if magugutom ka. May snacks like chips and noodles. Pero para mas convenient, search for reservation ng food sa website nila. Pagbaba ng eroplano, lalakad ka going to the immigration ulit doon sa Thailand. And then, doon mas simple lang. Fingerprint at picture lang, ayos na. Walang tanungan. Then get your luggage, tapos meet mo yung susundo sa inyo or ride sa Grab nila, which is one of the main reasons kung bakit convenient ang travel namin. And voila, enjoy your trip. Nga pala, magpapalit ka na ng pera sa Pilipinas, pwede naman yon. Or kung gusto mong magpapalit sa Thailand, okay lang din naman. Ang palitan sa akin, kunwari, ang 15,000, magiging siyang 8,000. So parang halos kalahati. So pwede mong itry sa Bangkok mismo. So para mas makamura ka. Kaya lang kasi hassle eh. Kaya inuna ko na sa Pilipinas. So watch out for my next vlog kung saan maganda magstay sa Bangkok, Thailand. Thank you for watching.